And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And today is our starter episode for this week. At ako'y naniniwala, actually, if I'm not mistaken, this will be the only Baptist Lunch ngayon, ma'am. Yeah, this will be the only Baptist Lunch ngayon. Kaya, of course, with me, kasama ko na ngayon ang aking mga co-hosts, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelia. Magandang tanghali po sa inyo. Ito na yung natin Baptist Lunch kasi may event tayo ng Thursday, Friday. Yeah. Magandang tanghali po sa North, South, East, and West corner. To our viewers worldwide, nationwide, keep tuning in and I believe that on the final recap ng ating topic ng ministry and family, this will be a great blessing to you. Ma'am Cynthia. Hello, magandang tanghali po sa lahat, sa mga nanay, ina, mama, mamang, mami, lahat kung ano pa man tawag ninyo sa inyong ina ng tahanan. Magandang tanghali po sa inyo. Maging sa mga ama na lang ko ngayon na excited ding makinig upang marinig naman ang damdamin ng mga ina at ng kanilang mga asawa. At sa lahat ng ating mga areas, mga corners natin yan, North, South, East, West, lalo na yung area natin ng West Bank, hello! At sa ating mga avid na listeners at viewers, magandang tanghali po sa inyong lahat at nais ko pong ipahayag sa inyo ang aming pasasalamat. Kayo po ang nagiging encouragement sa amin. Di ba, partner, last Sunday lang, nakarinig kami ng pagpapahayag na isang ina na kung saan talagang habang siya nagtatrabaho, nag-earphone lang siya dahil nag-work. Pero nagiging malaking impact pala sa kanya. To sabi ko, nakakatuwa at lalong nagbigay sa amin ng kalakasan. Meron palang patutunguhan talaga kung tayo ay magiging tapat sa ating ministry. Amen. O, di ba? Yun ang ating topic, ministry and family. Good afternoon po sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga nanonood from Hong Kong. O, diba? Special mention talaga dahil talaga namang inaabangan tayo dyan. Po yan. Hello po at daghang salamat sa inyong pagtanaw din. O, diba? Good afternoon sa West Bank family at sa aking family, kay Julian, kay JJ at kay Jeremiah at sa lahat ng mga nanonood sa amin lagi. Abangan nyo po dahil i-recap natin ngayon yung ating topic na ministry and family. Wow. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, isa sa pinaka-importante na dapat na makita po natin dito ay ang kahalagahan ng programa po natin. Sabi ko nga, katulad kagabi, nung nag-post kagad si Sir Conrad, sinend ko kagad sa area dahil yung kanilang tinapik kanina sa impormasyong pangkalusugan, napaka-importante nun. Kaya ko po sinabi yan kasi alam niyo po, ang mga programa natin is not designed for just a show. Mm-hmm. Kaya nga, I don't call this, ang pinaka-show lang talaga dito is the curfew show. Kasi for fellowship purposes yan. Pero ito po talaga ay, kumbaga, ito ay isa sa mga napakahalaga pagdating sa buhay natin bilang isang Kristiyano because this is a great help para sa mga nangyayari sa buhay po natin. Sabi ko sa IP na yun, para maiwasan yung magkasakit, yung mga anak po natin, sundin po natin. Yeah. You see? So, alam niyo po, sabi ko nga, to keep us safe and to keep us from harmful devices ng spiritual, ng worldly, sa paligid po natin, to keep us safe from spiritual harmful devices ng mundo, kailangan po natin ganitong mga programa. Mm-hmm. You see? Kaya nga po, para sa mga mothers na dyan, para sa mga ina na dyan, dami tinawag ni Ma'am Cynthia mga tawag sa inyo kanina, at sa mga asawang babae, manood po kayo kaysa kung ano-anong pinapanood ninyo para hindi po kayo kung ano-ano ang pumapasok sa isip ninyo. Yan. But hindi naman nagpapalago sa buhay Kristiyano ninyo. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga, keep tuning in. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, this program, Ministry and Family, nakikita po natin dito, madalas napaka-importante, nakikita natin from this topic, mga kapatid, is that yung pinag-uusapan natin about sa
ministry and family pagdating sa asawang babae at pagdating sa pagiging ina ng tahanan. Alam niyo Yeah. po, kung wala po tayong guide na ganito, wala po tayong mapag-uusapan na ganito for almost 3 months or actually it's 3 months na ating pong ginawang topic po ito dahil malawak na usapin po ito, eh talagang alam ko nakakatulong po ito sa ating sa inyong pong pamumuhay at sa inyong ministry bilang mother and as a wife. You see, maraming harmful devices from the world. Lagi ipapasok ng diablo yan para mapalitan ng philosophy, yung principle. Yes. Ganun po palagi gagawin ng diablo dyan. Sisirain niya ang siniset na standard ng Diyos sa pamilya at sa marriage. Sisirain niya lahat yan. Ipapakita niya na hindi na pwede yan, outdated na yan, old school yan, whatsoever it is. Lahat. Ipapakita niya yan para na sa ganun, wala nang yumakap sa tinuturo ng Biblia bagos mas pipiliin na taong yakapin ang sarili nilang kuro-kuro. Amen. Yan po yan. Kaya on this final recap ng ating pong topic na ministry and family, join us and I believe that this will be a blessing po sa bawat isa po sa atin. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, go ahead po. Yes po, nakalimutan po pala naming batiin. Happy birthday kay Sir Willie Chavez! Ay, pambihira. Mula kagabi, binabati na yan. Happy birthday. Ang haba ng selebrasyon. At belated happy birthday sa aking beloved. Salamat sa Yes. lahat ng mga blessings through the years. And it is a blessing to be part of the ministry and to really do kung ano man yung mga tinawag ng Diyos na gawin natin. Sabi nga ni Pastor, na-discuss natin dun sa isang discussion natin that ministry is service. At kung tinawag tayo ng Panginoon sa ministry, then He also qualifies us. Yeah. Amen. Diba? Amen. So, Amen. hindi dahil Even iniisip if we mo, are unqualified. Ang Panginoon ang nagka-qualify sa atin. Kailangan lang nating sumunod ng sumunod. Yeah, at maging consistent. Hindi lang habang sariwa, hindi lang habang mainit, kundi talagang tuloy-tuloy to. Wala tong pause. Yeah. Diba? Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng service kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. Alam mo, sa pagising pa lang natin sa umaga, makikita at mararamdaman natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa magdamag. Iningatan tayo hanggang paggising natin. Ay ano pa, yung pag-serve natin sa Panginoon with all our heart, sa tuloy-tuloy na pagbibigay natin ng ating pasasalamat sa Kanya. Kaya, isig natin kung saan tayo talaga gagamitin ng Panginoon. Pero hindi rin yan. Lagi namin ipapaalala sa inyo, ang ministry natin, first ministry, naniniwala ako, kagaya nga ng atin ang napahayag before, na our first ministry is our family. Amen. Oo. Mahalaga na malaman at ma-define natin sa ating sarili, ano ba yung ministry? Ministry is service. It is a commitment. Hindi ito yung may agreement na kapag nagkaroon ng isang bagay na hindi natin nagustuhan, ay ayaw ko na. Kundi, consistently, we will do our part on our family. Bilang ina, bilang ina, di ba? Napakalaki ng ating part bilang ina dahil ako, nag-aalaga ako ngayon, hindi ko alam. Pagdating ng araw, itong dalawa ko, magiging ina rin sila. Kaya pagdating ng araw, naniniwala ako dahil sa tulong ng simbahan na ito na may mataas na pag-estima sa pamilya. Naniniwala ako na talagang patuloy niyang pagpapalain yung mga anak ko. Talagang totoo yung Proverbs 22:6 eh. Train up a child in a way he should go. Kung paano natin tinetrain yung ating mga anak, kung paano natin ipinapakita yung ating sarili. Ako bilang ina, lagi nga yan sa akin pinapaalala ni Brother Noel, maging careful ka sa sinasabi mo. Huwag kang magsasalita ng isang bagay laban sa iyong pastor, laban sa iyong mga kapatiran, sapagkat may aatap yan na iyong mga anak. Yeah. Kalalakahan nila yan. Kaya kung maaari talagang yung ating bibig talaga, napakalit. Sabi nga ng Bible, small ang tang natin. Yeah. Pero kaya niyan sirain yung ating, powerful. Kaya niyan sirain yung ating buong pagkatao. Yes. And sabi din po ni Pastor sa atin about that ministry na minsan di natin nakikita ang pangangailangan ng ating pamilya until we see the other families at church. Yeah. Maganda pag may involvement sa ministry dahil nakikita mo kung ano Yeah. ang dapat mong gawin. Yeah, At amen. sabi nga ni Ma'am Cynthia, hubugin natin ang ating mga anak
para pagdating ng panahon, yan ang kalalakihan nila. Yeah, oo. yun Dahil God is the author. Ito lang. Yes. I-echo lang natin to. God is the author of our family. He is the one who blesses family as God planned it to us. Ganon din, di ba? Yes. Yung goal ng family is not to be happy. Ito, sabi niya, the goal of the family is not to be happy, to live on their own goal of happiness, but living within the perimeter of God's instruction manual. Yes. Tsaka sabi ni Pastor Den, ministry is planting and planning. Yeah. Oh, Amen. diba? So natututo talaga tayo. So please, let us keep our ministries. Ako, guilty ako dyan kasi minsan, diba, hindi lahat ng panahon na on time ka sa mga ginagawa mo, nagagawa mo lahat for the ministry. But thank God kasi nare-remind talaga tayo na dapat gawin mo to kasi may iba pala nakatingin sa'yo. Mamaya, pag nadapa ka, madadapa din sila. Diba? Mga partner, eto pang break ng ating oras ngayon. May naririnig ako, nababasa na nagpipid sa ating social media. Ang nanay daw ay, ang sinasabi ay, ang ilaw ng tahanan. O, di ba? Pero bakit daw ang nanay niya nagiging speaker? Akala ko pundidong ilaw, nagiging Christmas light. Pero hindi, yun yung sinasabi kong talagang napakalaki, napakalawak ng responsibility ng isang ina. Ay, di ba? Nararanasan mo ba ito, partner, na kapag merong hindi agad nasabi yung ating asawang lalaki o mga preventive measure para sa iyong mga anak, pinag-uusapan ninyo paano maiayos yung mga anak, tayo talaga extend sa ating mga anak na ito dapat, ito ang tama, ito yung wag niyong gagawin. Talagang tayo magiging speaker para sa ating mga anak. Mediatress. Oo nga naman pala. Totoo naman, kailangang i-re-echo kung yung hindi nasabi para mas klaro, diba? Magklaro. O, tulungan niya ng mag-asawa eh. Kaya very thankful naman ako dahil meron naman akong asawa na talagang tinitignan ko rin. Although may times na talagang akala niya negative siya sa akin, pero hindi. Sweetheart, alam mo naman na I love you. Love your enemy. Kaya I love you. Joke! Tsaka ito, we should have a good spirit. Napaka-importante na magkaroon tayo ng tamang espiritu sa bahay. Go back to the Word of God. Kung gusto natin magkaroon tayo ng good spirit, let us go back to the Word of God. Na tayo sa James 1:22, sabi niya, be ye doers of the Word and not hearers only. Hindi tayo magiging speaker lang, kundi tayo ay magiging, yun na lalabas, magiging ilaw, tayo na yung magiging pattern. Yes. And also, sinabi, ministry is service and people. You will develop bad attitude pag di kayo nagsiservisyo. Yeah. Kasi me, I na lang, 'di ba? So, nakakalimutan mo na, meron pala akong pwedeng gawin na makabuluhan para sa iba. Yeah. So, yun, tinuturo yun sa ministry. Natututunan natin yun na magserbisyo at magmahal ng ating neighbor. Yeah. Sabi ko nga, diba, na yung pinakamalapit na neighbor natin is yung asawa natin at ang ating mga anak. Amen. Kaya, love your neighbor. O isa rin to, mga outline ni Pastor. Work on your relationship plan on God's design. Bilang Kristiyano, ano bang disenyo ng Panginoon sa atin bilang asawang babae at bilang isang ina ng ating mga anak? Work on developing our relationship infancy to maturity. Hindi tayo mananatiling para mga batang nanay lagi. Maging aware tayo na kailangan natin mag-grow. Hindi tayo laging milk ang iinumin. Kailangan din natin ng mga hard na pagkain. Kaya kapag nakakarinig tayo na medyo masakit talaga sa pulpito, pero dahil yun yung katotohanan at kailangan tayong matrim. Magpasalamat tayo kapag tayo ay nakakaramdam pa na ay, ako yata to. Ibig sabihin talaga, meron tayong good spirit na nag-speak sa atin. Yung konsensya natin, tama na sinasabi na may dapat tayong baguhin.
Amen. Tsaka dito sa ministry, tinitrain tayo na magbigay ng kasiyahan sa Panginoon. Amen. That's right. Diba? Oo. So, nakakatuwa ang pagre-review. Pati kami natutuwa, na-discuss Totoo. pala natin to. Oo, Ang dami na talagang nuggets of wisdom. Yeah. Kaya if you have notebook there or ballpen or kung ano mang ginagamit nyo, please take note of this kasi po, it comes handy later on na kung kailangan nyo ng basis sa mga pinag-usapan natin, ay meron kayong marireview din, diba? Ito Yeah. pa, work on providing understanding the ministry for your family. Amen. Tayo yung laging kasama ng ating mga anak. Ipaliwanag natin sa kanila na napakahalaga, bata pa kayo. Kayong mga anak, ha? May nakikinig dito mga bata. Yeah, Kayong mga anak namin, habang bata pa, magseryoso na tayo sa ating ministry at mahalin at enjoy natin yung ministry na pinagkatiwala sa atin. Yes, if our responsibility is no longer a ministry to us, then that's the time na magda-downward spiral ka na. So pagka feeling mo, ay hindi ko na yung responsibilidad, yung ministry mo, nako, delikado na yon. It's a wake-up call for us. Tapos, ang obeying God's command, sunod ka lang ng sunod and you will enjoy your life as it is designed by God. Wow. Ang hirap amen. sumunod, no, pag bata ka pa. Parang minsan It takes ka lang maturity talaga. Correct, oo, na sumunod without asking. Ako, I praise God for that, na I think it's a gift. And kung wala ka niyan, I think you really have to work on it, to pray pray. na i-release mo lang, na sumunod ka lang kahit hindi mo naintindihan. Na, I think nung bago akong Kristiyano, yun ang pinakauna kong naintindihan na sumunod ka, obey even without understanding. Kasi yung understanding will just come in later. Yeah. The Lord will give you wisdom eh. Yung parang, Totoo. Lord, hindi ko to naiintindihan, pero sabi mo sige na lang, di ba? Totoo. Ang sarap nung feeling na at the end of the road, makikita mo, okay, ito pala yon. So kahit hindi mo siya naintindihan, sumunod ka because it is what God tells you to do, talagang mabibless ka at Yeah. matutuwa ka sa buhay mo. Totoong-totoo yan. Nilagay ko pa yan kasi meron akong yung whiteboard sa bahay, nakadikit yan sa ref namin. Nilalagay ko doon kung anong mga needs namin, kailangang i-remind. Inilagay ko yan talaga. Obey even if you do not understand. Opo. Kasi you will reap. Correct. Oo, Di ba oo. mahilig magtanong, bakit? Ay, wag ka nang magtanong ng bakit. Sunod na lang. That's right. Don't ask why, but just obey because God has something in store for you. Minsan kasi 'di ba, para kang hindi mo nakikita pero if you put your trust in God, nakita na ng Panginoon 'yan. It is done, 'di ba? Amen. It is already finished. All you've got to do is to obey him. Oo. Para yung isang kalsada, paglalakad ka at maraming mga balabalakid, mahirap maglakad ka. Tanggalin na natin yung mga balakid na yan. Para tuloy-tuloy yung paglakad natin na walang gripings. Ang Amen. mahirap, sumusunod ka That's pero right. mabigat yung puso mo. Yeah. Oo, kasi Tama. gusto mong intindihin. Oo. I-maintain natin yung gladness natin, yung joy natin in doing our ministry. Kasi doon tayo pagpapalain ng Panginoon dahil totoo naman ang salita ng Panginoon at yun yung sinabi niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yeah. Amen. Dun sa mga naging guest natin, na-discuss yung obedience na yan. Consider what the husband says in decision makings at home, including yung attitude on financial matters. Dapat napag-uusapan nyo yun sa bahay. Oo, wala ako dito noon kay Ma'am Yang. Natutuwa talaga, sabi ko, isa ito sa mga talagang, kung ako'y mag-e-example din lang ng mga mother na dapat natularan, isa ito si Ma'am Yang kung paano siya talaga obediently talagang ginawa niya yung kanyang part. Nawala din siya noon sa ministry. Ibig ko sabihin, yung ministry na nag-stop muna siya noon sa choir, sa Sunday school ministry, pero tutok siya dun sa kanyang first ministry na family. Aba, mahirap din yun. Biruin mo, nasanay yung katawan mo na every Saturday, Friday, nasa choir ka, pag Sunday. Pero maliwanag para sa kanya, ministry is her family is her first ministry. Yes. Kaya pinalaki niya muna yung mga anak niya. Ay ngayon, pwede niya nang pakawalan. Kaya ngayon, kita mo naman, talaga Yeah. namang boldly na andyan siya. Talagang ginagampanan niya bilang helpmeet ng ating sir na si Sir Jao. O, di ba? Yes.
Tsaka din, natutunan din nilang mag-submit to authority. Yeah, totoo. Oo. Kahit nung igines natin si Ma'am Sister Christy Christy. ito. Oo. Si Ma'am Christy yun, yung natuto siyang mag-submit sa authority. Oo. And that there are two ministries ng isang wife, submission ministry and service ministry. Oo, Right. nagsimula kayo ng pamilya, wala kang laman na salita ng Panginoon. Yeah. Talagang doon niya nakita kung paano ka-importante ang ministry sa kanya at That's right. ministry sa kanyang asawa na pinahahalagahan niya. Yes, totoo. At itong lately, si Sister Genesis. Ayun. Yeah. Ay, si Genesis, super woman. Ngayon ko lang nalaman na BSIT pala siya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. hindi Wonder Woman, super woman. Oo, grabe BSIT siya. Tapos, ang dami niya pang ginagawa. Grabe talaga Hindi, siya. tsaka 3 anak. Oo. Ang maliliit pa, hindi mo pa maaasahan. Tapos, ang pinakakuwan pa dito, yung anak niya na ngayon ay full-time. Nagsuko sa Nagsuko ministry. sa ministry. It all boils down talaga dun sa puso mo. Yeah. I think Sister Genesis really has a very pure heart for the ministry. And with that, talagang natuto tayo sa kanya na, ay, wala palang imposible kung gugustuhin mo. Totoo, So, ginusto niya talaga yon na pinili niya. And imagine, ginawa niya yon para ma-inspire yung husband niya. Oo. Diba? Yun yung first niyang goal, yung kanyang husband. Oo, ang dami sa atin, negative na negative tayo sa asawa natin. Ay, wala nang pag-asa yan, di rin yan pupunta, di ba? Whereas si Jen, hindi niya yun ang inisip niya. Inisip niya na, pag nainayos ko ang buhay ko, pag nakita ng asawa ko na minahal ko ang ministry, nasisilbihan ko ng maayos ang anak ko at siya at ang pamilya namin, ay mai-inspire siya. Totoo nga. Eksakto. Diba? Totoo yun. Yung asawa niya, kasama niya na sa ministry. Oo, kahit hindi ngayon kasama dahil meron silang business. Work. Oo, may work. business. Pero makita mo yung resulta. Correct. Diba? Hindi lang sa anak, asawa. Pero Oo. hindi tayo talaga dapat titigil. Tuloy-tuloy pa rin. I-level up natin yan. Kung saan tayo ngayon ginagamit ng Panginoon, magtingin pa tayo saan pa kaya ako gagamitin ng Panginoon. Don't stop. And Correct. especially, don't quit. Tsaka kung iisipin mo kung paano nag-umpisa si Jen, nag-umpisa siya because there was a soul winner who went to their place. Yeah. So, Amen. hindi mo alam kung saan pupunta yung mini-minister mo ngayon, Totoo. dinidisciple mo ngayon. Oo. Kaya patuloy lang kasi one day, magkakaroon ulit ng another Genesis dyan sa area nyo kapag inalagaan at magkaroon, inu-nurture talaga yung ating mga dinidisciple. Totoo yun. Akala natin yung pagbibigay natin ng tracts, everywhere tayong pupunta. Hindi natin alam kung paano ang kamay ng Panginoon gagalaw sa bawat ibinabahagi nating salita niya. That's right. Correct. Oh, napaka-importante yan. Huwag lang tayong mapagod. Correct. Ay, exactly. That's the word. Di ba po yung pumunta dito nung Sunday? Hello, Ma'am Arcelina. Sana nakikinig po Arcelina. Arcelina. Oo. Hello po. Good afternoon. At salamat po kasi na na-realize po namin na hindi basta-basta yung role na ginagampanan namin Yeah. and nakakatuwa po na nabiblessed kayo in one way or another. Imagine 4 years po siyang nagtatrabaho sa Hong Kong and listening to our program, yun daw po yung nagre-remind sa kanya, nagpapatibay ng kanyang loob kahit malayo siya sa kanyang mga anak at sa Yeah. kanyang asawa. Nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Oo. Yun yung eksaktong word niya eh. Sabi niya Correct. pag-asa. Right. Akala ko, sabi ko, parang ganito lang kami, humaharap pero pambihira. Meron palang magandang resulta. Kaya sabi ko napag-usapan nga namin nung Sunday, nung kami na lang ni Ma'am Marnelly, na talagang sabi ko, hindi pala talaga dapat tayo tumigil. Magpatuloy tayo. Hindi natin kung paano gumagalaw ang Panginoon. Correct, 'di ba? Oo, Tsaka etong matindi, yung 2 anak niya dadalhin niya na next Sunday Para magpapabaptize ka dito. magpabaptize. Patuloy po natin ipanalangin talaga itong ating broadcasting ministry ito. Hindi natin alam kung paano ginagamit ng Panginoon. Lagi nating ipanalangin ang maayos na internet connection dahil nung last Tuesday,
nagtaka ako bakit biglang bumaba. Alam ko nagra-ramp up tayo. Yung pala, yung ating connection, Yeah. Oo. nagkaroon ng problema, pambihira. Lagi po na yun yung isama kami sa inyong panalangin, lalo na yung internet connection natin. Opo. Amen. I think yun na ang ating mga na-discuss. Opo. Yeah. Alam niyo po kagandahan kasi dito, we always based on reality. Yan po yung ulitin ko na naman. Sabi ko nga, we are not scriptured. We are not scripted. We are scriptured. scriptural. You see, isa yan sa mga dapat na lagi po rin yung tandaan mga kapatid. Because kung titingnan natin mga kapatid sa ating pong mga episodes na meron po tayo, kung titingnan natin ang maigi ito, hindi po ito hindi to what do you call this? Hindi to sabihin na natin na magic na lang na nangyayari, biglaan na lang nangyayari. Hindi natin pwede sabihin na, ay, expected na mangyayari yan kasi andyan yan sila sa simbahan. No, hindi po. Hindi. Kaya nga po kami nag-invite ng guests to prove you, the reason why we are inviting guests, to prove you that everything starts from nothing. Everything starts from nothing. Amen. Until na dumating sa pagkakataon na humuhubog talaga ang Diyos. Amen. You see, na nahuhubog talaga ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa mga wives, sa mga mothers na dyan, the fear of the Lord is the key para ma-perform nyo ng maayos yung inyo pong ministry as a wife and as a mother. You see, Amen. alam niyo po, sabi ko nga, yan yung mga role na meron po kayo na hindi binigay po sa amin because God designed it for you. Yeah, Amen. totoo. You see, yan po yung dapat na makita po natin, and the same thing din naman po sa amin, yung role namin, hindi binigay ito sa inyo ng Panginoon kasi God did not design it for you as well. Totoo. You see? So talagang yung ministry na meron tayo, yan ay dinisenyo ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Sa atin ng mga fathers, ganoon din sa atin sa mga mothers, sa mga husbands, sa mga wives. You see, it is primarily designed by God specifically for us. Amen. You see, alam ng Diyos kung sino dapat mag-perform ng ganito. Alam ng Diyos sino dapat gumawa ng ganito. Siya nakakaalam yan. Amen. Amen. Why? Because siya po ang may author ng family. Totoo. You see, so if God is the author of the family, sabi ko nga last time, inulit ko po ito ngayon, since we are on the final recap, bakit pa kailangan natin mag-invento ng sarili natin pamamaraan? We do not even have the right, you see, the slightest kahit nasa onti lang na karapatan para baguhin ang disenyo ng Diyos sa pamilya natin. Wala po tayong karapatan po dyan. Bakit? Hindi po tayo ang may akda ng pamilya. Yeah. Amen. You see that? Para sa bawat isa po sa atin, wag po, again, inuulit ko po, join us on this program rather than spending your time on watching mga teleserye, watching other things. Alam niyo po, because it will, kasi, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, it will really affect your spirituality. Totoo Opo, yan, sir. totoo. Lalo na yung Because mga it's reality. masasama. Yeah, it's reality. It's happening eh. Yes. Minsan kung ano yung nasa teleserye na scripted naman, gusto mangyari sa bahay nila. I-script sa asawa. Yung script sa asawa, gusto mangyari sa buhay sa marriage. Biglang magduda sa asawa dahil yung pinapanood may kabit-kabit. Parang naalala ko na naman yan eh. Nag-trending yan. Lalabas na lang kasi bigla sa Facebook mo whether you like it or not eh. Yes. Lumabas na lang yung nag-break up yung dalawang kabatang artista. Bigla na lang yung isang mag-asawa. Pinakita nila, bigla na lang ginawa nilang memes. Bigla na lang siya nagalit sa asawa niya. O ikaw baka magalit. baka hiwalayan mo pa rin. Baka hiwalayin mo pa ako. Eh nga, tagal-tagal na, naghiwalay pa tayo pa. You see na nangyari. Correct. Kinoconnect. Yeah, totoo yan, ma'am. Out Kinukunik. of context. Meron pa yan. Naalala ko, yung isang sikat na si Francis Magalon, biglang may lumabas na anak. After ilang yun, 15 years na nahimik. May gano'n na naman palabas. Baka may 50, after 15 years, baka may lumabas din after 15 years sa'yo, ha? Nako, marami pa naman yan sa mga sundalo, sir. Oo nga, no? Pag magre-retired. Hindi nangyari talaga sa general, eh. Di ba? Di ba? Opo. Nabalita yun. Po, even hindi pa general, naalala ko, boyfriend pa kami ni Julian noon, may ganun. Classmate niya na namatay, 2 babaeng umiiyak. Tapos may isang batang lumalapit, may anak na pala yun. Grabe, totoo yan. You see? So, akala niyo po yan, saan na nagsimula yan? Sa maling perception kasi. Oh. No, kung bakit nagkaroon ng maling perception? Kasi mali yung ina-adopt. At hindi lang sa mali yung ina-adopt, mali yung alin? Mali yung ating pong, yung ating pattern na tinitingnan. You Yes. see? Alam niyo po, minsan kasi akala natin, biro, ito sabi ko nga sa itong programa na ito,
this is not for a show only. Yeah. But this is to help us. This is to help us na tuloy-tuloy tayong mabuhay ang pamilya natin, tayo mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, yung husband and wife, yung marriage natin ay magtuloy-tuloy ayon sa pamantayan ng Diyos. That's the very purpose why we have this program. Eh sabi ko nga, may programa na ganito, sumasablay pa. Yes. Oh, totoo po yan eh, di ba? Apo. May programa na nga tayo ganito, sumasablay pa tayo. Paano pa yung pagwala? Correct, totoo yan. Eh may programa na nga ganito, iba-iba pa pinapanood ninyo. Kaya ano nangyayari ngayon? Eh, wala tuloy pumapasok na tamang kabanalan ng Diyos sa isipan po natin. Correct. Kung You ano see? yung pinapasok natin, yun yung magagawa natin. Yun, kasi. totoo po yun eh, di ba? Kasi sabi nga ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yes. You see? So, ibig sabihin, kung ano lang na-istorbo sa puso mo, yan talaga ilalabas at lalabas later on. Yeah. You see, minsan, mahirap na ito. Minsan, ito just for the sake of illustration, di naman po namin alam eh. Mali natin, sabihin natin, kala mo naman yung mga yan, ganto. May mga ganyong attitude. Sabi ko nga, kaya kayo nakakapagsalita ng negative is because yun na, is already the manifestation of our poor spirituality because Amen. we tend to watch other things na hindi naman magpapalago sa buhay Kristiyano natin. Totoo. You see? Now, ito po, pinag-uusapan natin, ministry and family. Maliwanag, I hope for how many months, no? Naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin. Naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Yung ating pinag-uusapan, how important the ministry is for our family. Sa isang asawang babae, sa isang asawang lalaki, asawang babae, sa marriage po natin, sa isang ama, sa isang ina, sa parental responsibility po natin, how important the ministry is. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dumarating sa punto ng buhay ng maraming Kristiyanong pamilya. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya may bumabagsak pa rin sa problema na hindi na dapat kabagsakan. It's because we do not take advantage and we neglect kung ano yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. You see, alam niyo po, we are so blessed. Sabi ko nga sa inyo, dito po, maliwanag na pinag-uusapan po natin dito. Nakikita po ninyo yan. May mga illustrations po tayo dito. It's all reality. Amen. You see, there's no script here para sabihin na ito yung sabihin mo, ito yung sabihin nyo. No, wala po. Wala kayong makikita dito. Nakikita, meron po sila notes ng kanilang mga i-recap. Opo. You see? Pero hindi yan script na ito yung sasabihin mo, ito yung wala po nagsasabi sa amin na, ito yung sabihin mo, ito yung sabihin mo. No, hindi po. Magbabase kami sa salita ng Diyos and what we've learned, what we've experienced, and Exacto. from the others' testimony. Amen. Na napatunayan nila that ministry and family ay hindi pwedeng magkahiwalay at hindi nagkagigis-sagabal sa bawat isa, kundi it goes hand in hand para tumibay pa yung relationship natin sa Panginoon. Amen. You see, alam niyo po, sabi ko nga, para sa mga mothers dyan, katulad yan sa testimony na yun, na narinig po natin marami. In fact, kaya naman tayo hindi lagi naglalagay po dito ng guest is because kailangan may mapag-usapan tayo and then we will have the guest and then usap, then guest, usap, and then guest. Ganun po ang style natin dito because we have to speak of the facts first from the Word of God, the truth from the Word of God, and then illustration. Amen. Yan. Yes Proof. po. Yan. Kailangan may proof. Aral, proof. Aral, proof. Kaya po yung gagawin po natin dito. And at tabayanan niyo po, dahil sa mga susunod, ay may maganda pa tayong mga pag-uusapan. But of course, we are praying and we are hoping na sa programa po natin na ito na Ministry and Family, we did our topic for the Ministry and Family. Ilagay po lagi natin sa isipan po natin, mga kapatid. Ministry, sabi ko nga sa inyo last time, yung ministry, sabi ko sa mga young people doon last time, your reasonable service is by presenting yourselves to God. Amen. You see, yan na yung ministry. Okay? Now, anong kasunod doon? Ang kasunod, and be not conformed to this world, but Amen. be ye transformed by the renewing of your mind. So, what will remind you not to conform to this world is what you did na pag-present ng sarili mo sa Diyos for a reasonable service. Amen. Kaya nga, supposedly, ministry will help you be not conformed to this world. Amen. Kaya nga po, kung ilalagay natin sa pamilya natin, if we will put the ministry in our family, the family will always be reminded not to be conformed to this world. Amen. Because we're doing reasonable service for God.
Sa inyo po mga asawang babae, sa atin ang mga asawang lalaki, sa inyo mga young people, the whole family, every individual members of the family. If we will put the ministry in our family and we will give importance of our ministry in the family, it will help us not to be conformed to this world. Amen. Kaya nga po, sabi ko nga yan yung magbibigay. Minsan, ito hindi natin napapansin, di ba? Ito yung nagiging opening ng dyablo sa pamilya natin. Amen. Lagay niyo po sa isipan niyo. Ano po yun? Nagiging opening ng dyablo sa isipan natin. Pag merong isang idol na Kristiyano sa pamilya natin. Totoo. Totoo po yan. Totoo. Ha? yan. Pag may isang idol na Kristiyano sa pamilya natin, busy si tatay sa gawain, nagtatrabaho pero may ministry, namumuhay, sabi ko nga sa mga ushers and security, we're not just ushers and security in the church. Yeah. Even outside the church, dala-dala natin yung responsibility na yan. Pagkakakilanlan na natin yan, we are a church staff. Amen. You see? So, ibig ko sabihin, that will help us prevent, it will prevent us hindi tayo makapaglabas ng mga hindi magandang testimony. Amen. Because we have this reputation as a church staff because of our ministry. Amen. Kailan nyo po, kung ganyan si tatay, ganyan si nanay, pag ikaw young people ay tambay, ikaw yung idol Christian na opening ng dyablo para sirain at guluhin ang pamilya mo. Bakit? Amen. Wala kang ministry. You're not performing your ministry properly. Kaya ang tabayanan nyo ang ating 4th Youth Revival young people. Wag na wag nyo i-miss yan. Amen. You see? Makikita nyo yan. At the same thing din, sa mga mothers, sa mga wives, maraming episode po ang ating The Baptist Lunch para sa inyo. You see, hindi lamang po yan, nire-replay sa YouTube ito. So instead na taking time to browse other things, grow on what God has been given you. Amen. You see, dito po kayo lumago. Kasi ito po yung binigay ng Diyos eh. Actually, ito lang para sa bawat isa po sa atin. Madaanan ko lang ulit. Para pagdating sa, tinatawag natin sa ating, sa mga social media activities ninyo, huwag kayong mag-spend ng time watching other preachers, watching other religious Bakit? Because you're not designed for them. Or they are not designed for you. You are designed dito. Kaya nga dito kayo minembro eh. Remember the doctrine of the church locality. You see? Marami po hindi nga kayo. Yan yung ni-remind ko sa church po sa area po namin. Binahintulutan ng Diyos na dito ka maging miyembro. Kaya nga dinisenyo ng Diyos na dito ka lalago. Amen. At sa pastor na nilagay dito, dito ka lalago. Hindi sa ibang tao. Amen. You see, hindi tayo yung general religion na tinatawag natin. Then universal religion. Hindi tayo ganun. Naalala ko, sabi nga ng iba tama naman yung sinasabi nila eh. Ang sa akin naman, basta tama yun, kukunin ko. Tandaan niyo po, paalala ko lang, yung kinakanta natin sa church, kinakanta ng Seventh-day Adventist. Mas magaling pa sila. Yes. Ako na nagsasabi sa iyo, church musician ako dito. May hymnal din sila eh. Parehas na parehas, ma'am. Parehas Because na there's a Seventh-day Baptist. Kaya ako sinasabi sa inyo yan. Ibig sabihin ba yun? Ipopost nyo rin yun? Kasi tama naman yung sinasabi? No, that's very wrong. Yung sinasabi. Si Soriano, may sinasabi rin, doktrina ng Baptist. Ipopost mo si Soriano? Di ba? So, huwag kayo mag-spend ng time dyan, mothers. Manood kayo ng programa na makakatulong at maghuhubog pa sa inyo, Exacto. maghuhubog sa ministry ninyo para maging huwarang ina at blessing na asawa. Yeah. You see? Eksakto yan dun sa mensahe ni Pastor last Sunday. Yes, diba? totoo po yan. Sinabi nila, and they said, hindi naman Panginoon na nagsabi na hate your Yes, enemy. that's Kaya right, ang that's sabi right. ng Panginoon, love your enemy. Iba yung salita ng Panginoon, iba yung Yeah. maririnig natin sa iba. Yeah. Kaya maging careful talaga. Yeah. Kaya nga mga kapatid, dito kayo tutulungan by the grace of God, our goal here is for you to be a virtuous wife and amen. a mother, isang example na mother sa Amen. inyo pong mga anak. Sabi ko nga po marami. Kaya minsan, alam niyo po, ito, para sa lahat po, sa atin mga parents, or para sa atin ng mga parents, mag-isip din tayo minsan, tignan din natin, bakit kaya nahihirapang sumunod yung anak ko sa akin? Yan.
Mga magandang tanong po yan. Oo. Pangalawa, bakit kaya hindi in love sa ministry yung anak ko? Ayan pa. Bakit kaya hindi masaya sa loob ng auditorium ang anak ko? Mm. Pag nakikinig ng salita ng Diyos, parang boring siya. Bakit kaya? Because alam nyo kung saan lahat babalik yan? Sa atin. We have to check ourselves first. Amen. Eh pag tayong magulang hindi responsive sa preaching ng pastor, eh, paano Wow. magiging responsive yung anak? You see? Huwag natin sabihin, hindi, ganyan talaga personality yun, tahimik. No. We don't believe that. We don't believe that. Holy Spirit's conviction is still, should be much stronger than any personalities. Ano bang meron tayong pagkakakilanlan, sino man tayo sinasabi? Ako kasi tahimik lang akong tao. Karamihan sa tahimik, kayo delikado eh. Oh. Di see? Nasa loob ang kulo. Sabi nga nila. Alright. But anyways, ganun pa man. Again, kaya lang naman namin po ito sinasabi. So that we're trying to give emphasis. You see? We're trying to give emphasis na ito po yung kailangan natin. God gave us this very wonderful blessing. Mga kapatid, let's grab it, let's hold on to it, and let's live by it. You see? Amen. Napakaganda. Sabi ko nga, napakaganda ng mga nakaraan preaching ni Pastor. Magkasunod yan. Yeah. Super fake Christianity. At saka itong Imparted and imported. Yeah. Implemented yun lang sa isip. Imparted and imported. Eksakto. Ang ganda ministry. nung talagang kailangan natin yan. Ano, sir? Pasok palagi lahat yan sa Yeah. mga kailangan natin. Opo. Kaya para sa bawat isa, yakapin at kalaguan. Yan. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Exactly. Yakapin at kalaguan. Don't waste your time on others. Don't waste your time on others. Kung natin ka lang mag-anon, ay nakita mo may panahon ka, di labas ka lang sa kapitbahay mo, share mo na lang yung kapitbahay mo, chismosa. Pag naligtas, i-chismis niya ang Panginoon. O, di ba? Ay, babahagi niya. yung patis, yun ang mga chismis niya. Uy, alam mo ba si Kristo daw namatay? Ayos. At Para least pala sa ating totoo. para pala Oo. sa ating mga kasalanan yun. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na. Oo. Pwede. Ganun pala siguro mag-Solvini. Siguro. The Marites way. Pamaritas way ang Solvini. Oo, di ba? At least nagagamit. At nalagyan. Yun ang sinasabi Yeah, ko. yeah. Anong nasa utak, nasa puso, yun yung lalabas. Yeah. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Correct, correct. Kaya mga kapatid, enjoy nyo. Maraming pamamaraan ng Panginoon. Hindi nawawala ng paraan ng Panginoon para patuloy tayong palaguin. Ang mundo to, mauubusan po, pero ang Diyos natin, kailanman, hindi Amen. mauubusan niya. Totoo. Alright? So, again, mga kapatid, we're just here to give you a final recap and a final encouragement para bawat po isa sa inyo ay patuloy na yakapin yung programa nating The Baptist Lunch. Sabi ko nga po sa inyo, ito na yung last Baptist Lunch for this week. month. Now, for this month of March. Kasi Thursday, meron na tayo even yung formasyon pangkalusugan. Ito na rin yung last eh. Yes. Kasi Thursday, meron po tayong and Friday, yung ating 4th Youth Revival. Mga Yeah. kabataan, we Yes. are inviting you. We are not Yes. expecting you, but we were inviting you. Yeah, amen. Tama. Tama yun. Hindi namin kayo expect sumama, pero hindi namin kayong inaasahan, pero inaantay. Inaanyayahan. Inaanyayahan. Yan. Alright. So again, mga kapatid, ay wag nyo, by the way, para lang rin alam natin lahat, wala na rin po tayo yan. You Staying Alive at the preparation program sa gabi, magkasama na po yan doon sa 4th Youth Revival. Wow. Kaya again, inuulit ko po sa bawat isa po sa inyo, ay sa mga young people, make sure that you will come not just virtually, pero actual, mas maganda. Pambihira. Matindi ang matatanggap nila yan. Yung programa na 1 hour ng young people, Staying Alive, at yung preparation, makikita nila at maririnig sa itong nalalapit Revival. nating revival ng mga kabataan. Ay, wag Yeah. nyo nang palampasin yan. Yep. Pambihira. Mawawala 2 days. yung kalahating span ng inyong buhay kapag minis ninyo yung kabataang Yeah. programa ng pangkabataang yan. Amen, Pwede amen. ba kami pumunta dito mga katandaan, sir? Pwede po, kasi kailangan... Tutulong. kailangan natin yan ko, Magluluto. mga mothers, kailangan kayo sa kusina. Ayan. Magsiserve. Kailangan kayo sa kusina. Mga fathers, pag bakante kayo, punta kayo dito, kailangan pa rin natin ng security. Yan.
At saka maganda na ramdam ng mga kabataan natin ang presensya nating mga adults Totoo yan. Tsaka family tayo suportado. Opo, Yes, opo. suportado. Yan ang Okay. pinakamaganda sa lahat. Para Yan na- maano rin, ma-follow up natin sa bahay. Yeah. Oo, kung Ano? anong narinig. Oo. Yeah. Yes. Actually, ano po ito walang Facebook Live to. Ay, wala. Yes, Google Meet lang tayo nito. Specific, inclusive only for the church family. Okay. Oh, wow. Yes. Kaya, dito na lang kayo. Yung mga Yeah. may capability na makapunta dito, punta na kayo. Yung iba nga nasa malalayo, gustong pumunta dito. Di ba? Kaya, Correct. take advantage. Yeah. Amen. All right. So, again, muli, para sa bawat isa po sa atin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Final goodbyes natin. Sige, Ma'am Sicha. Opo. Natuwa ako dun sa sinabi ni Sir Joe kanina na hindi lang yan basta nangyayari sa buhay natin na ma-involve tayo sa ministry. But it is a choice. Yun yung naman sinabi ni Joshua and if seem an evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served, that We're on the other side. we're on the other side. Nawala yun lagi sa akin. Sa akin. Kaya life is a choice. Pipili din lang tayo. Wag na tayo mag-experiment. Dito na tayo sa my pattern. But for us to be blessed, we all must decide if we are going to serve God. If we are going to put our faith in Jesus to save us from our sins and submit to His Lordship in our lives. Ang ating ministry talaga ay walang katapusan to. Tuloy-tuloy. Sa halip pa, i-level up pa natin. Amen. At it takes commitment talaga dun sa ministry na gusto nating pasukan. Sa That's family natin or dito sa church. Yung ating ministry sa ating family, magre-reflect kung ano natin iniistima. Ang pagyakap natin ang ministry natin sa ating family at iyon ay mai-adapt natin, mai-transfer natin sa church dahil dito rin tayo kumukuha ng lakas para magkaroon tayo ng lakas para sa ating family. Yeah. Mga mothers, continue, wag tayo manghina. Merong mga pagsubok, may mga challenges, pero may plano ang Panginoon. Sabihin natin na talagang all things work together for good. Pero may Amen. karugtong yun, ha? To them who love God, Yo. to them who are called according to His purpose. May purpose ang Panginoon. Kung That's talagang itataas lang natin ang pangalan ng Panginoon sa ating family. Amen. Ma'am Ako naman po, Marinelli. ang sa akin naman po is yung, but be ye transformed by the renewing of your mind. Importante kung ano yung pinapasok natin sa ating utak, yun yung magta-transform sa atin as a person. Kaya the ministry ay tinutulungan tayo na mabago kung ano may yung mali natin na mga paniniwala at yung mga mali nating ginagawa ay nahihimay at naaayos by transforming us by the renewing of our mind. At hindi mo lang nire-renew ang mind mo every Sunday or every Wednesday service, kundi araw-araw yon. Kaya ini-encourage tayo na makinig sa ating mga programa araw-araw at magbasa na ating mga Bible araw-araw dahil tayong mga nanay and mga mothers and wives, tayo ilaw ng tahanan at Amen. bilang ilaw ng tahanan ay dapat yung magandang countenance natin, yung espiritu natin bilang mga nanay para lahat makahawa man tayo dun sa ating mga anak at asawa ay positive ang impact Amen. natin. Yun ang isang pinakamagandang ministry natin sa ating pamilya. Kaya kita-kits ulit tayo sa susunod, sa April na yun. April na. Yo, grabe, no? Bilis Thank natin. you for joining us for the month of March. See you in April. Yes. Ang ating susunod na episode na ay April 2. Wow! April 2 na. See you in Yeah. April na nga. April 2. April na talaga ba? Oo. Birthday yan na natin yan. Tapos, April 9, ba't may nakasabi sa akin the Day of Valor? Oh. Ang The Day of Valor, parang April 9 po yun. Ako po, online, no? Ang bihira, no? Anyways, again, ay hindi natin lang. Basta, antabay lang po kayo, mga kapatid. Sasabihin po ng ating mahal na pastor dahil patuloy siya. Kaya patuloy natin panalangin ang pastor po natin that God will continually give him the physical strength and the knowledge, wisdom, and understanding para patuloy pa tayo matulungan lumago at patuloy na maging malapit sa Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa amin, North, South, East, and West Corner. To our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in and
See you sa mga susunod pang episode ng programa nating The Baptist Lunch. Muli, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a Amen. blessed Tuesday. Bye-bye. Bye! Nakita ko Sir Marvin, Ma'am RC, at saka si